21, say amen. Amen. In verse 21, the Bible says, the governor answered and said unto them, whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. And they said unto them, what shall I do then to Jesus, who Christ? They also said, let him be crucified. And the governor said, why, what evil hath done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. Then Pilate also declared nothing, but the Father of whom was slain, which of water and washed his hands before the multitude, saying, I have innocent the blood of this person. He is free. Then answered all the people and said, his blood be on us and on our children. In verse 26, Then they say Barabbas unto them, and he has scourged Jesus, and never did to be crucified. ang Diyos magpanalangin sa pag-ibasa, mag-pray ka. Labing damhanan, ni Umang na Diyos. Salamat Amahan sa makausap Ginoo. Ngayon ko nag-ahat ang libadugan, ngayon ang buntag sa Ginoo. Lord God, ako naghangin, nag-ampot ka kanimo, karong kahapunan ko sa Ginoo. Ikaw sa magpanalangin, sa matag pulong God, nga diin, nga iyong pulong Ginoo, masabta na mo sa yan mga pamaagi Amahan. Lord God, bisa man Ginoo sa matag usaharon, panalangin ni matag kasing-kasing sa pagdawat sa iyong mga pulong Ginoo. Kaysa mo kinabuhi Ginoo, wala kami maghimo Ginoo kung wala ikaw, pasaylo lamang kami sa mga kalapasin nga nahimo din kulang, ug kiningdanan ang pasalamatan sa kanhi Jesus. Amen. Okay. Now, sa atong kinabuhi mga Kristohano, ilang mga Kristohano, no, ang atong kinabuhi puno hindi sa mga pangutana. Right? Even puno kita sa mga desisyon sa atong kinabuhi. No? Usahay, pitik sa oras mo sa desisyon. Usahay, pag-desisyon na ka ng sa bunta, bali ko pa ko dili. Desisyon na siya. Tapon ko dili. Desisyon na siya. Pero sa atong nabasa, sa pulong sa Ginoo, dahil gihatag na usa tao din sa usa ka governor nga ginanlan og Pilate, nga gipangutana niya ang mga katawhan. Mga katawhan sa governor na mangutana sa usa sa mga katawhan nga iyang gitumalaan kung asa sa duha ang iyang pagabuhian. No? Si Jesus ba nga gitawag nga Kristo or si Barabbas nga usa ka taong dautan nga kawatan? Okay siya. Now there are 3 points lang karong kahaponon na atong pag-askutan kini the question of desires, ikaduha, the question of destinies, and ikatulo, the question of decision. Okay? Ato na usa-usahan karon pag-ubay naman sa puno sa Ginoo. So, karong adlaw, no? Ato na kita lang taong yung mga pangutana. Hindi sila sumutungan ko sila. So dito maglalan. In point number 1, a desire of questions. Makita natin in verse 21. Yung puno sa Ginoo, the governor answered and said unto them, whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. Now, sa pulong sa Ginoo na guys, even sa itong kinabuhing Kristohanon karon panahon na, sometimes we are choosing, no, sa mga desisyon or mga desires sa atong kinabuhing kalimutan. Now, kung ato i-question ato ang kaugalingon, sa mga ay ato ang goal sa kinabuhi. No? Every mabot ang New Year na atay mga New Year's resolution. Kung nakasanayan ang mga Pilipino. No? Tradition na ginagawa na. Ginagawa na tayo New Year's resolution. Pero sa atong kinabuhi, kung sa mga ato ang goal bilang mga niluwas niya sa Ginoo. Kaya kung hindi kung damining ulunga sa ato ang from this passage in Matthew chapter 27, 1 through 26, makita nato ang pag-serve sa Ginoo mahitungod no, hindi niya sa ni mo ni ang
point nga ilansa na siya sa krus. Tingnan pa sa usa ka preacher, no? Kung ang tao daw nga walay goal sa kinabuhi, ang tawag sa iya kuwanggol. Anong kuwanggol man? Kay kulang goal. Muna kuwang. Now, lisod kay tawagon sa usa Kristohanon nga walay goal sa kinabuhi. Iko sa book of Proverbs chapter in the book of Proverbs nga, if there is no vision, people shall perish. Kung wala tayo pagpanglantaw sa ato ang kinabuhi, karong panahon na mga kaigsuonan, malaglag ang usa ka tao. Yes, we have many desires sa ato ang kinabuhi. In terms sa ato ang jobs, sa ato ang source of income, sa ato ang pag-eskwela, circular na mga pag-eskwela, daghan tayong mga desires. But the question karong kahapon is, unsa man ato ang goal sa ministry sa Dios? Unsa man ato ang tinguha sa ato ang individual nga kinabuhi sa buluhaton nga gisaon sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. By the way, Christians, sa pulong sa Ginoo there are two kinds of calling. Okay? Duha ka klase nga pagtawag sa Ginoo. Whether ang unang pagtawag is mo ning tawag nga full-time calling. Kaya tawag sa Ginoo nga mag-full-time ka sa iya ang ministry. Mo ka nang unang calling. Ang ikaduhang calling nga mahimo nga aduna tay gitawag nga calling in the book of Romans chapter 12. Ano na to? Romans chapter 12 in verse 8. Romans chapter 12 in verse 3, ang pulong sa Ginoo na gaingon, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kaya ang pulong ginagawa, God hath dealt to every man the measure of faith. Ang sukod sa pagtubas, every man, matag Kristohanon, nagdalain-lain ang tuang sa iyon ang buko Isaiah, ay ang akong pamaagi, dili sama sa imong pamaagi. Kung ato ni Mason, for us, we have many members in one body, and all the members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and every one member of one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the portion of faith. No? For ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or exhorted, or on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that soweth mercy with cheerfulness. Kung imong basahon na siya kung imong masabdan na siya sa pagsabot ini, nga ang atong gasa mga kaigsuunan, nagkalain-lain din siya. We are called in different gifts ni ining ministry sa Ginoo. Na ay tao nga ang iyahang paghatag kanang naanagid sa iyang tao kasing-kasing nga muhatag gid siya nga dili mahimo sa uban. We are called with different gifts. Ang malikot in the book of Romans, no? Chapter 12. O naapoy tao nga dili makahatag pero usog ni siya mudasi. Mao na iyahang gasa. Ang pulong sa Ginoo naapoy Kristohanon nga dili man sa makadasig pero kusog siya muanig simbahan aron maglimpyo. Mubuhat sa mga buluhaton. Kaya yun ang pulong sa Ginoo. God hath dealt to every man the measure of faith. No? Sukod sa pagtuo. Kaya naaman yung pulong nga ministry. Teacher, exhorted, given.
So, kung asa na nabilong mga Kristohanon, kung sa atong gasa ni ini ministry nga gihatag sa Ginoo dinhi sa Purok 9, First Bible Baptist Church, no? Mas maayo gid ang dito nato para ng first kay mao na ato ang sa ato ang standing nga loko sa ato simbahan, no? So, according sa portions ato bit, even ang puno sa Ginoo, he that soweth mercy with children is kanang ang atong kinabuhi nga aduna tay kalipay sa pagbuhat niini. Nga maunang mahimo sa usa ka Kristohanon nga matinguha kanang niya ba? Matinguha sa matag Kristohanon nga kung unsa man ang gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato. So, unsa man ang atong kinabuhi, no? Unsa nga klase nga kinabuhi ang atong gusto mahimong makinabuhi natin ini kalipay. Ngayon man, sa diha nga mo choose manggod ka sa atong desires, whether sa kalibutan or sa buluhaton sa Ginoo, sa ministry sa Ginoo, it will come out, manifest siya kung unsa ato ang pagkinabuhi diha sa Dios. Amen. Mo nang outcome nato, mo sometimes, no? Sometimes ato ang desire is kining, sometimes ato ang mga desire when sa diha nga ma-failure kini, mutungan tayo ang discouragement. Sometimes ato ang kinabuhi sa diha ang mga failure, ang ato ang mga tinguha sa kinabuhi, naalan tayo i-blame. Pero kung atong sumantalon ang puno sa Ginoo nagpahinumdum in the book of James chapter 1, in the book of James chapter 1 in verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ang pulong nila, my brethren, mga kaigsuunan, bilang nga, count it all joy when you fall. Si Apostle James nagpahimangno nga ang atong kinabuhing Kristohanon is puno ni sa pagsulay. Basi nagtuong kadaghanan nga ang atong kinabuhing Kristohanon is mura bang fairy tale, and they live happily ever after. No. Dili ingon ana. Dili ingon ana ang kinabuhi nga kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Itudluan mamangganit ta nga mo separate ni ining kalibutan. Itudluan mamangganit ta nga dili nato higugmaon ning kalibutan. Mas higugmaon pa nato ang pulong kaysa sa kalibutan mo nang itudlo sa ato ka. Kaysa diha manggod nga ang word butaan nato na sa L, wala kanang L mo nang love. Turn na dahil na into word. Una siya. Pero yun yung Apostle James, no? My brethren, count it all joy when ye fall. Sa diha nga, maadura tayo pagsulay sa ato ang kinabuhi ka. Yes, nagkadahiyan man mga pagsulay. Dili masinati ni brother, ang nasinati ni sister, tinun na siya makaigsunan. Pero ang pulo sa Ginoo nagpahimangno nga sa diha ay nakabalunan niya si Apostle James nga ang Kristohanon, ang kinabuhing Kristohanon is lisod gyud siya. Dili ta malipay ni ining kalibutan. Yan naman, kaya gitudluan sa pulong sa Ginoo, nga mo separado kita in verse 4, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And then patience, but that patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. When trials came sa ato ang kinabuhing Kristohanon, in verse 3, makita na ito ng word na worketh patience. So meaning to say, sa diha nga ang pagsulay na it leads to endurance. Muna siya, pasalamat sa Ginoo nga hangtod karong panahon na. Kung kanyan doon man ang nila nga, bubalik ng Ginoo. Luyo sa mga pagsulay nga atong kini nga iglesia nga nasulayan, nga nasinatian, na agihapon ng matag usa nakapan ay tungod kay na-endure nato ba? Nalagpasan, nakaya nato ang
mga pagsulay ang gihatag ani ni Iglesia. And when trials come, naa say gitawag sa verse nga, work it patience to endure, and endurance, yung verse 4, that entire wanting nothing. It means sa diha nga ang pagsulay ni abot, it leads to maturity. Muna siya, di niya nagalimatan di ako sa Kristohano sa diha nga, aduna na po yung mabalik na pagsulay sa iya. Muna siya ang inabuhin Kristohano. Sa but the question, balik na sa in Matthew chapter 27, the question of desire. No? The lifestyle of one outside, sometimes sa akong kinabuhi mga Kristohano, nag-desire pag-ikamatan. Kung sa di mahitabo sa usa Kristohano, sa diha, nag-ulit part na siya sa Diyos. Kagay ng buntag, nag-isbuntag, kung na, backsliding. Kung sa di ay mahitabo sa usa Kristohano, sa diha, nag-ulit part na siya sa Ginoo. In the book of Ephesians chapter 2, in verse 1 and 3, kung sa di mo sa pulong sa Ginoo. No? The lifestyle, the desires, a life of outside of Jesus in the book of Ephesians chapter 2 in verse 1 to 3. 1 to 3. Ingon ang pulong sa Ginoo, and you have He quickened who were dead in trespasses and in sin, wherein in time past you walked according to the curse of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that worketh in the children of disobedience. Meaning to say, mga kaigsunan, sa diha nga ang atong kinabuhi, hatagan to ginta. Mahimo di ay ang usa Kristohano nga a life of out of control. Di na siya makontrol. Di na siya matudluan sa pulong sa Ginoo. Kaya tungod sa iyang kinabuhi nga ning keep distance na siya sa pamaagi nga iya sa Diyos. Mo na siya a life of sin and rebellion towards God. Di na taganahan mamati sa atong mga kaigsunan. Atong sa diha man gud nga ang atong ginta ang atong relasyon nga sa Ginoo. Mauna ang yawa ng pulong anak. Muhatag ang yawa og poison sa imong kasing-kasing nga ingon nga o ira ng imong buhat. Makasabot ra ang imong anak. First thing first, di mga Kristohano sa gamahitabo sa Kristan sa diha nga taga niya ginta kini pagkabugna, pagkamabugnaw diha sa relasyon niya sa Ginoo. Remember, Christian, wala ta nagdawat o kaluwasan galilihiyon. Hindi ang atong gidawat is a relation between you and God. Muna sa diha nga ikaw ako na adinhi karong panahon na. Kaya tungod sa kaluwasan na atong tagamtaman. In the book of Isaiah chapter 42 in verse 22, sa diha nga ang sa Kristohano maghatag og ginta, a life of no peace. Mao yun yung pinaka problema karon sa matag Kristohano. Isaiah chapter 48. 48. No, ang puno sa Ginoo na gayon. 48. There is no peace, saith the Lord unto the wicked. Hindi na mga magbalik tayo. Muna siya mahulog Kristohano nga ang ating kinabuhi is wala may kalinaw. By the way, nga ining lahi ni pulong nga joy and happiness. Kaya ang happiness, pwede ninyo na siya mailan. Pwede ka karoon matawa. Pag maabot ang imuhang kausa na hindi. Kumuna sa na, dili kita magpabalo mga kisama mo sa akin ito na itong kinabot ni sinabi niya. Muna siya, kung na yung maabot sila sa inyo nga brother, kung si sister sa inyo ang panimala, kung asawa magkita, ganyan, kumusta? Musman ka. Mahingan ka. Salamat sa Ginoo. Okay na salamat sa Ginoo. Matawa ka. Pero deep inside sa imong kasing-kasing, gamot na siya. Kaya ang tinuod mong good niya, joy diha sa Ginoo.
Mumanifest, magbuda siya. Mupadayag na siya, it will come out diha sa imong kinabuhi. The way sa pag-serve nimo sa Ginoo, the way nga paghalad nimo sa Ginoo, sa imong kinabuhi, the way nga magbuhat ka sa mga butang ang iya sa Dios sa ministry sa Ginoo. Aduna kay kalipay og dili nimo na matagbuan. Yun naman. Kagahapon adlaw ng saturation ni pero sa Ginoo, akong ikalipay gyud nga naabot ni sa mga megapulse ba ito? O katong nanunan pagamay sa megapulse. Kung nakita gyud na ako dito, nakita nga wala gyud daghan pa gyud kalag na wala gyud na tataplag o paluwasan sa daghan pa gyud ang mga katawa, no? Magdan ako sa mga grabe kadaghang bata. Grabe kadaghang daghan namin balayakon dito ay dito sa unahan, pero ato among giulungan yun, so na may kauban makabuo. Grabe ang kahangawa nako. Nakita nako ba nga ang mga tao gyud nanginahanglan gyud kaluwasan. Usa man ato ang desire nga ang kaluwasan ba dapat nga ato nataangkunan karong panahon na tama na lang sa ato ba. Mugay na siya sometimes kung dili naman kita magtinguha og ang kaluwasan or ang gospel is spread out nato. Mao ni ang time na mawala ang excitement sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man, tungod kay wala na, bugnaw naman ka. Ang gusto man mahitabo sa Ginoo nga, ikaw ang gamiton, ikaw nga po ang gamiton nga ang mga katawhan mo, ang mga katawhan nga wala pa nakakaplag o kaluwasan, pasagya man sa pulong sa Ginoo. Nagtinguha ba ta sa ato ang kinabuhi nga gamiton ta sa Ginoo? Akong balikod. Ang calling sa pulong sa Ginoo is duha ka klase. Calling for pastoral, full-time service diha sa Ginoo. Then, ikaduhang calling for the ministering diha sa ministry na gisamo sa Ginoo ni ining iglesia. So, unsa man ang ato ang desire sa ato ang kinabuhi karon panahon. Nag-glowing mabata nga adunay pay masave nga mga tao nga gamiton ang imong kawaligong lawas diha sa Ginoo nga tungod nimo makaplag ang usa ka tawo kaluwasan. Mura man gud ang katibuk-an niining pulong sa Ginoo nga ang tao maluwas gikan ngadto sa silot sa impyerno. Mura katuyuan aning pulong sa Ginoo nga naabtan nato karon. Nga ang tao makakaplag ni Kristo. So usaw man nato pagkaplag ang tao nga sa atong kinabuhi karon panahon na wala tay gihimo. Remember, Kristo hapit na mo balik ang Ginoo. Yung napuno yung pausa na, yung pausa ka ulat, kung sa daw ang mga signs sa pagbalik sa Ginoo. What shall be the signs of thy coming? Sa ka-apostoles. Ang kung ano ibutang, there shall be wars. Rumors of wars. Wala pa man nagtira ang Pilipinas kung sa'yo na rumors naman ang hitabo. Nga mauna, mahungihong pa. Pero mauna na ang sign. Nga hapit na balik ang Ginoo. There shall be famines. Kung saan man karon, nabay na buhay karon sa wala naglisod-lisod. Lisod ka ayaw karong panahon na dito naman panikaw. Basta yung lisura. Tas ang kaluwasan niya atong nadawatan tiaw-tiawan lang nato ang mga buhay na hitabo. Kung nasabtan nimo ang tinuod nga kahulugan sa salvation nga gihatag sa Ginoo, is dili gyud ka mosugot nga imo na sa imo na taman. I hope nga nasabtan nato ang kaluwasan. Kung idigap nato ang kaluwasan, there are many branches sa kaluwasan. Mahimong Christ-likeness, nga aduna pag tao nga madala ni Kristo. Sa pagyod, mahimong faithful diha kay sa diha manggod nga ang kaluwasan deserve sa Ginoo kasama sa ato ang gitik sa Matthew chapter 26. Dili ko ba tiyaw ang gibuhat ni Jesus Christ aron malumaak ang kaluwasan nga hangtod maabot sa ato ang salvation ingon sa verse 21. And the governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They said unto him,
let him be crucified. Muna siya sa itong ginabuhi. At talaga ba na itong panahon ang yawa? Mo yung unang sila. Ang desire sa ato ang ginabuhi. Kung kinsa ang ato ang mas priority sa ato ang ginabuhi. Inyong basa sa ka-preacher, kung gagawa ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Kung gagawa ka ng masama, gumawa ka na lang ng masama. Kaya di naman pwede sa Ginoo nga buhat ang daotan, buhat ang maayos. Muna siya sa pulong sa Ginoo, kanang bakang mga Kristohano. Sabado ay Lunes hanggang Biyernes, puno sa kahilayan. Pag-abot sa Sabado Domingo, murag wala. Dili na accountable sa tubangan sa Ginoo. Kaya na siya, kung mabuhat na lang kag daotan, kimuha na lang ng daot, ipadayan lang imong daotan. Kaya na ingon ang pulong sa Ginoo sa Book of Revelation, sa tuganing lukewarm churches, di ba? Iluwa, dili ka init, dili ko ka bugnaw. Lukewarm ka, iluwa ka sa Ginoo. Kung sa kumuhatag ang atong desire sa Ginoo nga himayaon ng Diyos, listen to this, kinahanglan na magmainiton sa pagpangalaga diha sa Diyos. Kung biya bito sa Ginoo, yes, sa diha nga ang hatagan o ginta ang ato ang relasyon nga sa Diyos, yes, malingaw ta, niining kalitukan ka. Pero inyong dumiya ka na nga kalinaw, ay kalipay, o kalingaw, dili na mo lumutad. At Diyos lagid kayo na sama sa ginabasa nato sa Hebrews chapter 11 verse 25. Mugin na siya ako sa na, ino sa puno sa Ginoo. Sige sa puno sa Ginoo sa Hebrews chapter 11 in verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Dali ra kaayo ang sila, anong kalingawan ni kalibutan na, dali ra gid kayo na mahanap. Muna sa ang question, usa man ang imuhang desire karong kahapon. Nga magpabilin ng batag imong ani sa ato ang kinabuhi. Ngayon, pabilin nga ba nato ang ato ang galingon sa imong ana lang nga kahintang? A life of desire, a life without Jesus Christ is a life of condemnation. Muna siya, a life without Jesus Christ is a life of condemnation. So, dili man buot sa Diyos nga ang tao gimalaglag at sa Diyos. Dili buot sa Diyos nga ang mga tao nga wala pa na abot sa gospel ba? Ang gusto sa Ginoo nga ang gospel muabot nga sa tumoy sa bukid. Dili na tumoy sa bukid. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kung ang great commission na dihatag sa Ginoo sa mga usa ka na. Now, kung sa atong kinabuhi, pag-una-una taga, mag-isip ng magsulbini, Sir, di mga ayaw kabalo. Sa unsang paagi dahil mo na-dawatan ang kaluwasan. Sa unsang paagi ni mo na-enjoy ang kaluwasan hangtod karon gikan sa iyong pagkasal. Sulit dali ra man magsulbini, hindi man gilisod. Itisan dahil mo. The hardest thing is, maumang kami siya maulaw ang bukta, labi na kung atong classmate, ato ang workmate, maulaw ang bukta mo share sa ila, tungod na po sa atong ang pinatulog. Muning sa reality mga isunod. Tungod kayo sa ato ang testimony ba? Nga ang atong testimony mga isunod, wala nato na isunod. Muni siya sa garang problema sa ato ang ginabuhi. Muna sa being a Christian, yes, lisod man, pero tungod sa grasya sa Ginoo,
magbuhat nato mga butang nga okay na siya nga sa atong kinabuhi ang atong desire is mahimong faithful diha sa Ginoo. Di pa matuod nga mahimong ang faithful diha sa Dios. Dili ka magbuhat og mga butang nga mga dili makapahimaya ato sa Dios. And the life of a person who chooses Jesus Christ mo niyang pinakalimlo. Yung sa atong ginabuhi. In the book of Galatians chapter 5, no, a life of salvation and blessing of God, a life is under control. Because in the book of Galatians chapter 5, in verse 22 hanggang sa 23. A life of peace. Ito yung napulo sa Ginoo sa Galatians chapter 5 in verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against there is no law. Ano yung sa pulo sa Ginoo? Kung imo ni sabton mga kaigsunan, there are three parts in verses na ibasa nato karon. No? Sa diha nga nakabot sa kaluwasan, adunay wala ang espiritu nga motudlo ng giya ka nato. Muna na siya sa atong inwardly, there is love, joy, and peace. Sa kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan, kung adun na kung nadawatan nimo ang kaluwasan, no? Adun na kay kalinaw, kalipay, o hugma mo nang inward nimo nga gibati karon sa atong kinabuhing bilang mga anak sa Dios. And outwardly mo manifest ka siya pinaagi sa long suffering, gentleness, and goodness. Mo na siya sa atong mga igsunan makita na madayag na nato nga adto siya mainang tuso ini si brother kaskit balyo si sister grabe siya ga malumok kaayo matinabangon mo na ang outward appearance sa blang espiritu. And upwardly, mo ni atong relasyon nga sa Ginoo natay faith, meekness, and temperance. So kanang mga butang nga mga igsunan, mo na ang basihanan sa usa ka tawo nga adunay nakaplag og kaluwasan diha sa Dios. A life under control, a life of peace, a life of absolute joy. And a life free from condemnation. In Romans chapter 8, in verse 1, mga pupunta kayo nga mga verse. Sige in Romans chapter 8, in verse 1, therefore there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mo na ang kinabuhi Diyos nun. Nga gidalagdan nato karong panahon na. Now, unsa man ang ato ang desire karong panahon na. Unsa man ato ang mga tinguha sa atong kinabuhi karong panahon na. Nakabatay desire nga mahimong good news classes teachers, then i-pray sa Ginoo. Na ba kay desire nga gusto mahimong soul winner, then i-pray sa Ginoo. Na ba kay desire sa kinabuhi nga tabangan ang ministry sa paglambuti kay nga naman ang ministry dito ni ka. Mawag ka sa punto mga kaigsunan nga ang kita nga mga militar na sa kapatid na mga identidad. Actually, ini nga simbahan mo niya ako, di ba? Almost some of you nakailamit sila sa ako ang hindi pag-ibig sa ako pag-ibig. Pag-ibig na ako. Kaya alam mo na, kung ini nga simbahan, kung wala nagtry ang nila iglesia, you think na hindi magtulong sa bakit? Kung nasa ang ministry sa Ginoo, hindi nila ni para ka. Kung
So, kisa may mas nag-iinit. Kisa may mapadalo ni ini ang ministry. Tama. Sumusunod ng mga generation. Now, kung hindi na ito mag-preserve, kung hindi na ito maatiman ang ministry na gisamo sa individual na nato, kung saan pa makabuto sa sunod na generation. Kung na sa ating minutugan mga, ang ministry sa Ginoo, hindi lang yung parapan. Hindi lang matiwata na, tama na ako ng Ginoo kay Ginoo. Hindi anak. As long as nagdapatay ginhawa, kinahanglan ako ihatag ato ang pagalingon ng hasa Ginoo. Kaya naman, ang katapusan sa ato ang serbisyo, natin yung istorya, ang katapusan sa ato ang serbisyo is kamatagan. Hindi na matarapin. Maunang katapusan sa ato ang serbisyo. So therefore, sa nagdapatay ginhawa, ihatag nato sa Ginoo ang ato ang best. Ihatag nato sa Ginoo ang ato ang ipag. Diba? Kana ato ang ability ba? Inisod ba yan kayo Kristohano niya? Magsalita na sa iba. Nano ang Ginoo nagkapadayon na sa pagpili sa Israel? Ngano ang gisaluyo sa mga pagduhon sa mga Israelites? Ngano tungod sa kubinanti sa Diyos nga saad niya sa mga tao. Pero sa diha nga namimbo ta niini iglesia, ano na tayo kubinanti o church kubinant nga gikuptan? O kanang church kubinant nga ito gikuptan, mauna ang ato ang standing ba? Na mahimong impart niini nga iglesia. Na mahimo, na makahimo ka sa mga butang na ikalipay natin sa Diyos. And point number 2, in the book of Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, in verse 23. And the governor said, why what evil hath done? But they cried out more, saying, let him be crucified. Now, point number 2, it is a question of destinies. Kapadungan. Kapadungan sa ato ang inabuhi ilang mga Kristohano. So, what type of eternity do you want to be? Kung sa man nga klase ng eternidad ang imuhang gusto ko. Yes, bilit na mawala ang kalubasan kay nagatuo ta sa one saved, only saved, imo na iyon sa puno sa God. Pero, ang pangutana mo, according sa 1 Corinthians, naagi naman ako ni kanina, pero wala akong ilang dando. In 1 Corinthians chapter 3, in verse 1 down to 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 11 down to 15, ang pulong sa kinabayon. For other foundation can no man lay than is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build his foundation, gold, silver, and precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. It shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. If any man's work abide, which is he hath built thereupon, he shall receive a reward. In verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Ang pulong sa Ginoo pahinudo, yes, luwas ka ng mga kaigsoon, luwas ka ang mga katawan sa Ginoo. Pero ang pulong din ha, nga itong matanong sa itong una, kanang word na, he shall
mapildi ta, malipayon ta, sige na tatawa. No! Kasi nabati ko sa tao na mapildi ko. Puno ng kapulan. At ubawa sa Ginoo. Umubalik ang Ginoo karong panahon ng mga kaibigan. Magkahayag ba ta sa ato ang ulo? Makatanaw ba ta sa naong sa Diyos? Sa naong ni Kristo? Hindi tayo acquire ng kapulan. It will be worth it all when we see Jesus. Kaya sa atong sana, kinikalibutan na kung magiging kasakit sa atong Kristuhan. Kaya naman kasakit. Kaya mismo si Jesus Christ, gisakit na daan hindi. Kung si Jesus Christ na akong gidawat as personal Savior, nga naa na sa ato, ano ba nakakita na Christ liveth in me? Diba? Sa diha si Jesus Christ nagpuyo sa ato ang kinabuhi. So therefore, may isang mubati kung tagkasakit kung sa man Jesus Christ. He was despised, He was rejected, He was suffer much persecution. Even sa mga katauhan na nagdawat Jesus Christ, makita nato ang ilahang pag-antos ni ining panahunan, ni ining kalibutan. Yung ato ka nag-inan si isa man ito, si Apostle Paul. Isa may nahitabo ni ka Apostle Paul. In the book of in the book of 2 Corinthians chapter 11. Abriya ng mga Bible, in the book of 2 Corinthians chapter 11. Ito pa nag-iyan na ito ang kinabuhi na Apostle Paul. Yun ang puno sa Ginoo in verse 24. Kining mga kasakit sa Kristuhan ba? Ibig si Apostle Paul naman sa verse 24, of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one, dibulan mo na lang. Thrice was I beaten with rods, once I was stoned, twice I suffered shipwreck, at night and the day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren. Kini, Diyos, hindi mga kasakit niya, Apostle Paul nga rin ang tagampuman. In weariness, in painfulness, in watching often, in hunger, in thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Beside this, those things which are without, that which cometh upon me daily, that I care of all the churches. Who is weak, and I am not weak. Who is offended, I am burned up. I must need glory. I will glory of these things which I concern my infirmities. Naglabati ni Apostol Pablo ang mga kasakit nga samtang nakapa sa niining kalibutan. Pero sometimes ako mahinatan na lanita. Mulabad lang ako ulo. Hindi na makita sa simbahan. Kung sa man atong ikapang hambog sa Ginoo nga atong naghimo at ubangan sa Diyos. By our professions, by our possession, mo na atong ikapang hinambog sa dili, uy. Sometimes, ang ato ang destinies makaisunan. Yes, hindi na naman ito sa linaw ang kalayo. Pero usa man ang what is sword sa ato ang pagkinabuhi bilang mga Kristohanon. Usa man ang atong dangatan pag-abot ato sa eternity. Usa man atong ikahalag magkahatag batag corona sa Ginoo. O kining corona nga giisa na 5 crowns, naaman na specifically nga mag-gain nato na sa bilang mga Kristohanon. Magkahatag ba taog kahimayaan or gagawin nato sa Diyos. And last, the question of
decisions. So kanina, number 1, the question of desire. Number 2, a question of destinies. Number 3, the question of decision. In the book of Matthew, balik sa itong topic, in verse 24. Ang mga katawan aning panahuna, yung sa Ginoo, when Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent, to God of this just person, ye see to it. Then answered all the people, said, His blood be upon us and our children. Then released he Barabbas unto them, and when he scourged Jesus, he delivered them to crucify. Now, ang decision sa mga katawan aning panahon is ang gusto nila mahitabo na malansang si Kristo ibabaw sa puso. What kind of decision do we have right now? In the book of Matthew chapter 14, in verse 27. In the book of Matthew chapter 14, in verse 27. Even sa panahon ni Jesus Christ, hangtod niya, nakasaya niya sa umaabot ng panahon sa mga malansang na siya, inuhampo sa Ginoo, but straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him, and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter came down, in verse 29, come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. In verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ang makuha natin ngayon, mga puntos mga kaibigan, sometimes we are making a decision, a wrong decision. But sometimes, ang Ginoo mo, nasa ginahatag na permissive will. Kung saan ang permissive will? Na tugutan lang sa Ginoo. Pero nakita na sa Ginoo daan na dili ni magmahal tayo. Like Peter, sa diha nga nakita ni Jesus, ingon niya, ingon sa Ginoo ni Peter, and Peter answered and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. Pero nasay na daan ang Ginoo nga na mas distress ang mga gamhanan nga makalakaw sa tubig. Muna gitawag na permissive will. Itugutan ni Jesus Christ. Pero sometimes, sa diha nga naglakaw na si Peter sa tubig, nakita niya ang hangin ng superos. Nakita niya ang mga balik. Kung nagkahinay-hinay na siya katulog. Kung maunay kasagaran ng tabo sa mga Kristuhan. Sometimes naatay mga decision making ang ginagimo sa ato ang pinabuhi. Na nagtuutang sampo, na nagtuutang tukin. Remember, Christian, sa diha ang mundo na magbuhat ang decision, yung Panginoon kasi says, if you make a choice, make it right. Kinahanglan na itugyan natin sa Ginoo. Sa diha nga, bubuhat ang mga decision sa ato ang kinabuhi Kristuhan. Okay na siya. There are lots of Bible students sa dito iba, natundan na. Pero before na sila natundan, tinatambagan naman nila version na
Kung noon lang, ayaw din pagbuhat ng mga desisyon na ikaw-ikaw lang. Ayaw din pagbuhat ng mga lakang na wala himo gitugyan nato sa Diyos. Una-una sa mga daghan, sa diha nga mo, bubuhat ang mga desisyon, kinahanglan ang imong una-unaon, pinakauna ang Diyos, ikaduha ang imong family, ikaduha ang imong churchmates. Sa pagbuhat ng mga desisyon, imong anak sa mga kaibigan. Muna mga Kristohanon, sa diha ang atong pinabuhi, bubuhat ang mga desisyon, kinahanglan nato na i-inquire sa Ginoo. Kinahanglan nato na hatag mga permiso ato sa Ginoo. Hindi na pwede magbuhat ng mga desisyon na ato lang. Kaya moabot sa punto mga kaisunan nga dili kita sa mga lakay. O wala mga kaisunan. So, the conclusion, sama sa round 2000. So, kung saan ang iyong itatubag sa hain sa lupa ang inyong bilang mga anak sa inyo. Ang kalimutan o ang puno sa inyo. So, kung saan ang ating makatulaw sa inyo, ang puno sa inyo is just a reminder to us. This is not a unstructured system ng makakapangkunan kaya kung masulit sa puno sa inyo, makataray na ng doktor. Ayaw dawatan ang negative ang puno sa inyo. Kaya ang puno sa inyo, sugod o di sa kanunay, pahinunduman tao kung sa inyo sa inyo, na ipagpinabuhi ka nato bilang mga anak sa Diyos. Wala man, dili man mali ang puno sa inyo. Sometimes lang yun na-alert ka ba? Nalingaw ka sa mga butang ni hindi kalimutan. Mura na mo always nato nga hinunduman nga muna na sa kanunay nga kinahanglan kita matin sa church services. Kaya naman, dili nato ka na dili mo mabalik ang wallet ka mo. Sunod na service. Yan. Muna sa kanunay nga kinahanglan nato encourage ato ang kaugalingon nga mobilitin sa puno sa Ginoo, mubasa sa puno sa Ginoo, nga karong nga puno. Kung sa man ato ang kulakon ng nasa Diyos, it's just a reminder sa ato ang kinahanglan na mahimong channels of blessing. Mahimong kanang ato na eagerness sa pagbuhat, sa buhaton sa Ginoo, sa diha ang buhat na ta, kinahanglan consistent ta sa ato ang ginahimo at ubangan sa Diyos. Luyo sa kadamot, luyo na discouragement is, kami nga mga person, bakit yung discouragement? Actually, nakakabigay sa amin mga tawag, even sa mga pastor na mag-level. No, not only Bible student, not only. Tatong na lang, bilang mga anak sa Ginoo, bilang mga katawan sa Ginoo, bakit yung discouragement? Kinahanglan na sa Ginoo. But those nga mga discouragements at mga ginabuhi ko, dili na ito talaga niyang natagag-luna. Natagag-gin ka ba na at na focus nila, discourage ka sa itong mga ginabuhi. Daghan ang mga verses sa Bible na mga kahatag natin na isugod na gas. Daghay mga kanta sa hinday na maghatag na natin pagdasi sa itong mga ginabuhi. So, karong hapon nun, hindi mo ba na matugyan sa Ginoo na ito ang mga kagulang mo o kapakyasan nga na hindi mo na sa Ginoo? Kaya natugyan na ito ang kabalino na kasama pa niya ito ba? Sa diha na ang una nato ang kaluwasan sa unang adlaw na atong pagdawat ng Jesus Christus ng luwas. Itong excitement ba sa ato ang kabalino niyo, mababalik nato kung siya. I'm always praying. Ano nga English siya? I'm always praying na di lang sa pagbalik sa Ginoo, di lang kita
ang madalas na marating nakita. Hindi nakakagi nakita na atong madala lang na ito sa umakuha na sa balik sa Ginoo. I hope and I pray sa mensahe ko na mga kapanalangin. Let us pray. Nalayan ko na yung mga Diyos. Salamat ang mahal sa iyong pagkawaan. Salamat ang mahal sa mga pulo. May ikaw na nakaampo sa amin. Lord God, isa naman sa mga pulo na ako nagmunggan, nagkakalang kabagi ang matapos sa natin. Dali, itong mga pulo nga ako magamit sa mga nakaw ng Lord God, kaluwasan yung ilang amal sa tao, maraming pagkakili. Ako ang inyong Espiritu, tulong sa mga matawag na nilaman ng kaluwasan. Kamahal, sa kaunay ninyo sa mga panalangin, sa mga tuwa sa mga pagkasiman ng inyo, sa mga dumihan sa mga pagkasiman ng mga sa inyo, sa buwan, sa mga nakakasan nila din mo, sa puluman, sa buwan, sa mga sa pagkasamaan, sa pagkasamaan, sa pagkasamaan,